Pambihira nga naman itong si Kadigungan. Sabi dito guys, government ain't always right. Rudy Duterte says opposition crucial for healthy democracy. Talaga nga namang literal na paurong na kung mag-isip itong si Kadigungan. Well, tumatanda na yung tao, intindihin na lamang ho natin. So, sa madaling sabi, daw ho ni Kadigungan, may ginagampanan hong pinaka-vital role itong mga oposisyon sa sangay ng isang pamahalaan, sa sangay ng isang gobyerno. Kundi ba naman abnormal, di ba? Sinong tanga ang pupuri sa opposition na walang ibang ginawa kundi kumontra ng kumontra sa nakaupong pamahalaan. 'Di ba? Pambihira sila na nga tong panggulo tapos pinuri mo pa. Nakakaloka. So, diyan pa lang sa part na yan, guys, pinapakita na ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ayaw niya talaga sa unity. Kasi 'di ba yung pinaka-tagline ni Pangulong Bongbong Marcos is mag-unite tayo. So, ibig sabihin na nag-unite, nagkakaisa sa iisang adhikain, sa iisang desisyon. So, bigla niyang nabanggit dito na yung opposition daw ho ay may pinaka-vital role para ho sa tinatawag na healthy democracy. Paano nagkaroon sila ng vital role? In the first place, mga tukmulyang mga yan. Walang ibang ginawa kundi kumontra ng kumontra sa sangay ng isang pamahalaan. May batas na ginagawang mabuti para sa kanila laging masama. So, paano sila nakaambag sa healthy democracy na sinasabi mo? 'Di ba? Palibhasa, wala na kasing opposition ngayon. Burado na kasi guys sa mapa itong mga liberal. So, wala nang nagkikriticize sa mga liberal kay Pangulong PBBM. Meron dyan, pero mangingilat-ngilan na lang. So, dahil nga wala na nagkikriticize, tapos nasaktuhan din, na timingan din, na pumutok yung issue dito sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, bigla niyang sinabi, diba dati, wala man lang naglalakas loob na mag-criticize so, dito sa administrasyon ni Pangulong BBM. So, sinabi niya din na kung walang magkikriticize, siya daw ho yung magiging bagong muka ng opposition. New faces of the opposition. Pwede ba naman tukmul tong ano na to? Anyway, so, the opposition is an absolute essential for a thriving democracy, according to former President Rodrigo Duterte. So, Duterte led the country from 2016 to 2022, recognized that the opposition plays a vital part in keeping the government in check and ensuring accountability. So, sinasabi dito guys ni Kadigungan na malaki ho yung naging role ng Liberal Party ng opposition during his time. So, paano naging malaki yung naging role ng opposition sa'yo? Hindi mo nga ma-push yung charter change, hindi mo nga ma-push yung federalism, di ba? So, paano naging malaking role, di ba, vital role para sa healthy democracy itong mga taong to, itong mga sinasabi mong liberal, itong mga sinasabi mong opposition? Hindi ka ba kinakabahan or natatakot or tumataas yung balahibo sa mga lumalabas na sinasambit ng bibig mo? Diba? Di porket hindi lang napagbigyan yung anak mo dyan sa confidential funds na kanyang hinihingi, budget for 2024, ay ganyan na yung ginagawa mo, na kailangan magkaroon ng Liberal Party, na kailangan magkaroon ng opposition. Diba, in the first place, ano yung goal nila Pangulong PBBM at ni VP Inday? Magkaroon ho ng pagkakaisa. Hindi mo man lang malasap-lasap yung word na pagkakaisa? Hindi mo man lang malasap-lasap yung unity, yung nag-unite? Diba? Nakakaloka. Nang dahil lang yan sa issue na confidential funds, ganyan na agad yung isasambit ng bibig mo? Naku, tanda. Grabe. In a democracy, there must always be an opposition. If there is no opposition, there is no democracy. Huh? The former president acknowledged that the government is not always on point. Guys, wala naman ho akong sinasabi na sa part ho nila Pangulong PBBM is totally perfectly fine yung kanyang pag-govern sa ating government. Well, ako guys, in my own opinion lang, man ako ninyo or hindi, pero meron talaga akong mga moments na medyo tagilid ho sa akin yung mga nagiging desisyon ni Pangulong PBBM, at meron din naman sa akin mga moments na
okay yung nagiging desisyon ni Pangulong PBBM. So, wala pong perfect na government. There is no perfect in this world, only God. So, yan yung sinasabi ko sa inyo guys, na walang perfecto, pero nearest to the perfect. So, ano yung pinuputak ng butchi mo na sinasabi mo at in a democracy, there must always be an opposition. Kasi kung walang opposition, walang demokrasiya. Ano yung what do you mean? 'Di ba? Hindi ka lang napagbigyan yung anak mo, ganyan yung sinasambit ng bibig mo. Anyway, sabi dito sa balita, the former president acknowledged, nabasa ko na to. The former president acknowledged that the government is not always on point. Mistakes happen when intentional or not, and someone must be brave enough to call them out. So, wala naman problema sa akin kung mag-call out kayo, mag-voice out kayo, kasi we are living here in a democratic country. Meron tayong freedom, meron tayong kalayaan, maglahad ng ating mga saloobin, ng ating mga nararamdaman, ng ating feelings. Pero, before sanang maglahad tayo ng ating feelings, make sure naman na yung feelings nyo ay valid. 'Di ba? Hindi yung kinokontra mo, nagiging oppose ka sa ating government because of hindi lang napagbigyan yung anak mo sa confidential funds. 'Di ba? Nakakaloka naman sa part namin na magiging ganon yung treatment mo sa ating government na yun. Ngayon, dahil nga sa hindi lang napagbigyan yung anak mo sa tinutukoy na confidential funds. Anyway, sabi pa dito, do not always assume that the government is always correct. Correct. Sino ba nagsabi na ang gobyerno ay laging perfect? Kahit nga sa government mo, ang daming mali dyan, di ba? Doon pa lang sa usaping West Philippine Sea, ang dami ng mali. Di ba? Farm mali. Reclamation. Ang daming mali. War on drugs. Ang dami ng mali. Kaya walang perfectong government na sasabihin natin itong government ni Pangulong PBBM super totally fine, perfect. No. Iilan at iilan dyan, meron niyang pagkakamali. Pero nearest to the perfect naman para sa pagbabago. Hindi ko sinasabing perfect siya, ang kanyang government, but nearest to the perfect. Kasi si Pangulong PBBM at ang kanyang sangay ng gobyerno, tina-target ho ang magandang pamumuhay, maayos na ekonomiya, magandang buhay para sa ating mga mamamayang Pilipino. Anyway, there are many mistakes are committed along the way in the governance, whether with or without malice. Somebody has to point out these things so that administration or somebody or the president will know about it. Ikaw lang naman yung nagkikriticize ngayon kasi hindi lang napagbigyan yung anak mo. Aminin, 'di ba? Aminin. Kasi guys, ang gusto kasi ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, merong mag-voice out ho sa eksenang ganap sa confidential funds ng kanyang anak na mali ho na tinanggalan siya ng confidential funds, blah blah blah. Yan yung gusto niya. 'Di ba na wala namang mga nag-voice out para sa confidential funds ng kanyang anak dahil nga medyo isip bata din, hindi rin niya kayang i-defend yung kanyang sarili, 'di ba? Imagine OVP ka. Tapos hindi mo man lang kayang i-defend yung sarili mo laban sa mga taong nagtatanong lamang. Tapos sasabihin mo na ang kumukontra sa confidential funds ay ayaw ng kapayapaan at kontra para dito sa kapayapaan, dito sa ating bayan. Di ba? Nakakaloka. Anyway, sabi pa dito, kasi yung mga bagay-bagay na sila lang, hindi naman nila sinasabi yung problema nila or whatever. Even without, sabihin mo na walang corruption or whatever, there has to be somebody who will be just checking and maybe trying and maybe try to figure it is the correct way. Ako guys, first of all, di ba, kung gusto mo na mayroong mag-criticize sa ating government, dapat mayroong mali ang government ngayon. Kaso, paano ho i-criticize si Pangulong PBBM ng mga critics? Wala naman pong nakikitang mali sa kanyang pag-govern dito sa ating governance. Ikaw lang naman yung nag-criticize kasi nga, sa tingin mo, mali na tinanggalan ng confidential funds yung anak mo. Yan ho, yung pinaka-point natin dito. Nagagalit ka sa administrasyon ngayon dahil lamang ho sa confidential funds na hindi ho maibigay-bigay dito kay Vice President Sara Duterte. Yun yung pinakapunto dito. Kaya galit na galit ka sa ating gobyerno ngayon. 'Di ba? Aminin.
So, Duterte, however, is concerned about the shortage of a formidable opposition during the present administration. He mentioned that the Liberal Party, once a strong political force, has apparently disappeared from the radar. So, madi-disappear talaga eh. Sawa na yung taong bayan sa kanila sa mga pangako nilang Bolokski. So, wala kasing opposition eh. Nawala sa mapa yung liberal. Paano hindi mawawala? Eh, yung mga tao nagsawa na sa kanilang mga kasinungalingang naratibo, kasinungalingang mga pangako, di ba? Sino yung magsasawa sa kanila? Siyempre, yung mga tao. Gusto naman ng mga tao makakaranas ng totoong pagbabago. Sabi pa dito, if there is no right to dissent, that's the essence. The right to disagree or dissent, if that is absent, there is no democracy, even if it is correct at all the time or most of the time. Okay lang yan, but there has also to be somebody to check the opposition who should be doing it. Yung opposition, wala yung naging ambag. So, bakit mo pinupuri? Diba? Wala hong naging ambag itong mga opposition dito sa administrasyon ni Pangulong PBBM. Kahit sa administrasyon mo, walang nagiging ambag ang opposition kasi lahat ng gusto nila is puro kontra, oppose ho sa gustong gawin ng pag-govern ng ating government. So, paano ho nagkaroon sila ng vital role dito sa ating society para magkaroon ng healthy democracy? In the first place, sila ho yung mga bulok dyan sa Senado. Sila yung mga rotten ng mga tao na walang ibang ginawa kundi umupose na lamang ho sa desisyon ng ating gobyerno kahit tama naman. So, paano sila 'di ba? Naging vital role para magkaroon ng healthy democracy. 'Di ba? Kakaloka. So, may mga bagay talaga guys na hindi na nga dapat pinagmamalaki pa. Baka Duterte yan. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mimalisha, yung nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.